ang konsekwensya ng hindi pag-aksyon ng Senado doon sa impeachment case laban kay Sara Duterte. Ang number 1 article po doon, yung pagbabanta ng ating Vice Presidente sa ating Pangulo, ay First Lady, tapos ni Martin Romualdez. And because of that, na-embolden po, pati si Sara na-embolden siyempre. At kanyang mga supporters, tingnan ninyo ang mga ginagawa po. Sinusundan ang kanilang leader, kung ano yung gawain ng kanilang leader. So ang akala nila, palalampasin yan ngayon ng ating gobyerno. Kaya salamat sa ating mga authorities sa NBI. At saka siguro, pati yung walang tigil sa panggagatong para mag-alsa ang ating mga mamamayan laban sa ating Pangulo. At nananawagan ng withdrawal of support. Itong mga retired generals, mga kababayan, inuudyukan yung ating military. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Congratulations sa ating PNP at saka NBI kasi umaaksyon na sila mga kababayan dito sa mga social media personality, lalo itong mga DDS, mga supporters ni Sara. Palibasa po, hindi pa napapanagot si Sara Duterte sa kanyang pagbabanta, mga kababayan, sa ating Pangulo, kay First Lady at saka kay Martin Romualdez. Kaya namimihasa itong mga supporters niya. Iniisip siguro, hindi man na niya napapanagot ng gobyerno. Kaya tama itong aksyon, mga kababayan ng ating mga authorities, to go after dito sa mga violent post, mga kababayan. May hinuli yung NBI. Ayan report ng Radyo Pilipinas. Just in, Mike Romero, who posted a photo of President Ferdinand R. Marcos Jr. with a caption, "Headshot," has been arrested by the NBI. Ito yung post niya. Mike Romero, headshot. Yan headshot daw. Yan ang post niya. Tapos may arrow papunta sa ulo ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So sabi dito, if anything happens to the President Bongbong Marcos, to President Bongbong Marcos, pakihanap yan, pasikatin natin si Mike Romero. Sabi ng isang supporter, yung ating kaibigan si Yayam Dizon. Sabi niya, mga kayayam, tingnan nyo ito, DDS, nagtatapang-tapangan, ayan tuloy, arestado ngayon ng NBI. Matindi mga kababayan, manang-mana sa kanilang iniidolo, masyadong violente po. O ngayon, ito nga yung report ng Radyo Pilipinas. Mike Romero na nagpost ng larawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may caption na headshot, na aresto na ng NBI. Ngayon pa lang po, ito siya. Mga kababayan, kilalanin natin. Yan para kilala ninyo mga kababayan, mamukhaan ninyo itong isang DDS. Idol niya yung mga may saltik Mike Romero. Pinost niya, shiner niya yung padawagan ni Kiko Barsaga. Yan Congressman Barsaga speech on the call of the people for President Marcos resignation. Yung mga anti-Marcos na mga personalities, yan si Chavit. Yan ang mga pinagsisir niya. Ang inaangaan niya yung mga supporters ni Sara. Ito na siya ngayon, mga kababayan, nagpapalusot. Kaya pinakita ko yung mukha niya. Kasi dito blurred mga kababayan ng mainstream media yung kanyang mukha. Ito siya ngayon, panorin po ninyo mga kababayan. Hinuli ng NBI. Nasaan pala kayo nung nahuli kayo? Sa bahay lang ako. Sa bahay lang ako. Pasikat kasi. Alam ko naman, hindi ko talaga, wala talaga ako, hindi ako naniwala na totoo yung NBI, o gano'n. Yan ang dapat abutin mo. Sabi kasi sa Bisaya, deserve mo yan. Masyado kayong mayayabang. Nakita naman talaga doon sa mga post ko lang na hindi ko sariling post yung mga pictures. Diyan si Director Santiago. Presidente, Vice President, Senate President, Speaker of the House, and Chief Justice ay magpasok ang NBI para matiyak na hindi mangyayari yung iniisip mo. Shot, ibig sabihin pa,
para matiyak na hindi mangyayari yung iniisip mo. Chat, ibig Tapos nagpapalusot siya, mga kababayan. Pakinggan natin. Yung mga picture. Freedom of speech. Kasama yan, freedom of expression. Pero yung magtatama ka na sa buhay na Presidente, Vice President, Senate President, Speaker of the House, and Chief Justice ay papasok ang NBI para matiyak na hindi mangyayari yung iniisip mo. chat, ibig sabihin, targetin sa ulo, patayin. Hindi po. Ah. Yung headshot, yung Nagdi-deny word na po, siya. Yung word na galing doon sa ulo, papunta sa ulo, yun lang po yun. Pero Nagpapalusot, mga kababayan. O ngayon, himasriha siya sa NBI, mga kababayan. Isabi dito po, in the Philippines, a threat against the President can be punished under various laws, including the revised penal code's provisions on grave threats, or Article 282, or grave coercion, Article 286. Pwede din Anti-Terrorism Act if it creates fear or intimidation, or even the offense of conspiracy to commit murder if the threat involved a plot to kill the President. The specific penalty would depend on the nature of the threat as assessed by prosecutors in the courts. Yan po ang konsekwensya ng hindi pag-aksyon ng Senado doon sa impeachment case laban kay Sara Duterte. Ang number 1 article po doon, yung pagbabanta ng ating Vice Presidente sa ating Pangulo ay First Lady tapos ni Martin Romualdez. And because of that, na-embolden po, pati si Sara na-embolden siyempre. At kanyang mga supporters, tingnan ninyo ang mga ginagawa po. Sinusundan ang kanilang leader, kung ano yung gawain ng kanilang leader. So ang akala nila, palalampasin yan ngayon ng ating gobyerno. Kaya salamat sa ating mga authorities sa NBI. At saka siguro, pati yung walang tigil sa panggagatong para mag-alsa ang ating mga mamamayan laban sa ating Pangulo. At nananawagan ng withdrawal of support. Itong mga retired generals, mga kababayan, inuudyukan yung ating military. Mabuti na lang yung ating military, hindi nila mauto. Kasi alam naman ng ating armed forces, they're highly professional mga kababayan. Tapos, matino yung ating Pangulo. Siya pa nga po yung nangunguna sa paglaban sa korupsyon. So ngayon, ito nga ang latest Anti-Money Laundering Council secures 5th freeze order under flood control probe. Yan The Anti-Money Laundering Council has secured a 5th freeze order from the Court of Appeals under the ongoing flood control probe, bringing the total value of immobilized assets to over 4.4 billion pesos. Ito makikita ninyo yung sincerity ng ating gobyerno. Nabulin yung mga kurakot, yung mga sangkot po sa flood control scam. The ongoing crackdown has so far frozen 1,632 bank accounts, 54 insurance policies, 163 motor vehicles, 40 real properties, and 12 e-wallet accounts. The latest freeze order covered several additional bank accounts linked to persons of interest, notably including an entity whose license had been allegedly used in the implementation of ghost projects. Securities and Exchange Commission Chair Francis Lim, a member of the council, said, the partnership sends a clear signal that corruption will not be tolerated. Yun ang ginagawa po ngayon ng ating gobyerno. Never ginawa ng previous administration. Pagkatapos, isasangkot ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos, binabaliktad ninyo ang kwento. Siya mismo ang nagbukas ng investigasyon, ang nag-expose ng korupsyon. You see? Kaya tama itong ginagawa ng ating mga authorities. So ito pa, PNPI, subpena versus social media user over anti-Marcos post. Yung mga paninira po. The PNP is preparing to subpoena a social media user over a post in which she claimed Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. urged officer to disobey President Ferdinand Marcos Jr. According to the CIDG, in the anti-crime group's report, the post was taken down and the poster of the disinformation was identified. PNP Public Information Chief Brigadier General Randolph Tuanyo said sa isang press briefing kanina,
Tuanyo said he was not at liberty to name the social media user, only saying that she was a professional living in Mindanao. A screenshot of the original post shared by the PNP at the briefing showed a Facebook page named Rose Ann claiming that Nartates urged the police force to disobey Marcos' orders and called the president a thief of the country's treasury. Ganon katindi po ito mga DDS, gawa ng mga kwento. Panahon na para panagutin kayo sa inyong mga pinapakalat na fake news para i-destabilize yung ating gobyerno. Tingnan niyo mga reaksyon ng mga DDS po. Silent martial law na naman uli. Ay silent martial law naman na. Uy, martial law na ba? Yan ang mga post nila. Ang ibig sabihin mga kababayan nila, itolerate lang sila sa kanilang mga katarantaduhan. Hindi man pwede ang ganon. Ngayon, i-share ko po itong kwento mula sa Manila Times. Ayan, sabi dyan, inside the troll farm, China's secret campaign to sway Philippine opinion and undermine Marcos. So, malamang sa malamang mga kababayan, kaya matindi ang social media campaign nila na pabagsakin ang administrasyon ng ating Pangulo kasi ang nasa likod po China. Galit sa ating Pangulo ang China kasi naninindigan ang ating Pangulo sa kanilang pagmamalabis dito sa West Philippine Sea. Ang gusto nila, yung tuta nila lang ang isang Pangulo tulad ng previous administration. Hinayaan na kamkamin ang ating mga resources at gusto pang gawin province tayo. Yung dating Pangulo mismo yung nagsabi na pwede na niya ninyo kaming gawing province. You see, ganun ang gusto nila. Kaya walang tigil sila sa pamimirwisyo at gusto nilang iluklok ang vice-presidente na barkada nila. Sabi dito, in fall 2020, Infinitus brought online several Facebook accounts which Reuters identified through an undated company report sent to the embassy. The document included records of comments that profiles had posted on the mission social pages. The behavior of one of the profiles, Beans, was representative of the set. Beans often praised China and defended its Coast Guard while regularly sharing embassy content. The account lauded China's Sinovac vaccine and circulated negative articles about Western-made shots. We should stop fighting China on the maritime issue, Vince wrote. So itong mga trolls na to were programmed to influence the Filipinos to vote for someone. Sabi po ni dating Congressman Barbers, referring to the May midterm elections for which he was term limited. So sabi dito, one of the former employees said Infinitus had purchased fake likes and follows from Facebook vendors for Ni Hao Manila, which has about 115,000 followers on YouTube and 300,000 on TikTok. Kaya makita ninyo yung mga DDS vloggers, ang dami nila na mga likes and reactions. Binobos po nila through trolls funded by China. Tapos kami na mga pro-government, pro-Marcos, kinukuyog kami ng mga trolls paulit-ulit na pinagmumura tayo. Hindi ko man pinapansin. Alam natin, maki naman lang mga trolls. You see? Ganon tayo ibininta nitong mga Filipinong makapili. Kukunti lang sila, kaya lang boosted po ang kanilang accounts, funded ng China. Kaya huwag kayong nagpapapaniwala dyan sa mga DDS post po. Karamihan yan, pinunduan ng China para siraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos at iluklok po si Sara, destabilize yung gobyerno, udyukan yung mga tao na mag-alsa para iupo si Sara. Tuwang-tuwa niya yung China. Mawawalan tayo ng bansa, mga kababayan, pag nanalo sila. Huwag nating hayaan na sila manalo. We have to unite, tayo mga Filipino, and reject itong mga ginagawa nilang destabilization.